para sa'yo ang laban na to. Para sa'yo ang laban na to. Hindi ako susuko, isisigaw ko sa mundo. Para sa'yo ang laban na to. Kahit buhay ko'y itataya sa'yo, ipagtatanggol kita gamit ay aking kamao. Ito ang tanging paraan na naisip ko upang magkaisa ang kapwa ko Pilipino. Para sa'yo ang laban na to. Ay, magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa San Antonio, Texas, United States of America. And we are visiting Mr. Jay Solinap. He's a flyer here in San Antonio, Texas. Magandang araw sa iyo. Magandang araw, pare. Kalapatids. 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 Magandang araw, kaibigan. Kalapatids means like, you know, brother in Kalapati. Yeah. So, maraming mga kababayan tayo sa Pilipinas ang nanonood din sa YouTube channel natin ang nagtataka. So, nagugulat sila na akala kasi nila ng marami, kahit ako nung bata pa tayo, siguro ko, ewan ko sa'yo, na ang akala natin, yung pagkakalapate, tong hobby na to ay sa Pilipinas lang. Yeah, hindi ko naman alam na Natatandaan mo yun, di ba? No? Yeah. Pagkatapos, magugulat na lang tayo na meron palang ganitong Pagdating klase. ko dito, nagkakalapate ako. Hindi pagdating ko, siyempre, binenta ko na, iniwan ko sa mga kaibigan ko. Sabi mo, bawal kang magkalapate rito dahil kailangan nasa yung countryside ka. Eh, nandun kami nun sa, So, since way back in the Philippines, when you are living there, you already have pigeons. I had pigeons. I had to let it go. Where did you live in Philippines? Caloocan. Caloocan. Yeah, Caloocan. So, may kalapati ka na, no? Meron, yeah. Meron na. Sumasali ako mga club doon. Meron doon sa may amin dati sa Barte Road, sa Caloocan. So, when did you start? Like, kailan ka nagsimula magkalapati sa Pilipinas? I think mga 14 years old din. 14 years old, no? Pareho tayo. Yung tito ko may kalapati. Oo. Eh, siyempre, yung bata ko, di ko pinapansin. Yung mga 14 na, nakikita mo na yung mga kaibigan mo sa kalsada, ang dami nagkakalapati. Gusto mo na rin. So, yun. Kumuha kami nun sa isa rin namin tito, sa pinsan niya. Yeah. But the only thing in the Philippines, like my location before, I used to live in San Jose del Monte, Bulacan, in Philippines. Yeah, it's close. It's close, like 2 hours drive. Yeah, North Caloocan. North Caloocan. So, we don't have formal club, like, you know, clubs like here, dito sa US. May mga club sila. And doon sa Philippines, hindi talaga particular. Yeah. We only have, like, you know, pigeons at the backyard. And then, we don't even use bands. I remember. Before. Di ba? No, natatandaan mo yun? Yung antena? Antena ng television, di ba? No? Yung antena. So what we did in the Philippines, you know, when I was young, we're gonna grab some antenna, like, you know, for the television, and then we're gonna cut it, and we're gonna put it as a band. And then we're just gonna, like, you know, scrape like our names and everything. Engrave the number of... Nagagalit sa akin magulang ko nung paglipat niya ng channel, hindi na gumagana eh. Putol na yung antena. You already stole the antenna. Kulang na yan. Ernie Barong niya, kulang na. The same thing with me, like, you know, tinukuha namin yung antena. Ngayon, pareho din ba na, kasi sa Sapang Palay, takbuhan? Meron sa amin. May magaling sa amin si Kuya Ernie. Walang clock because we don't have clock that time. Tapos magaling tumakbo kalimutan ko. Pero malaki ang post na, maabot ng 1,000 noon. So the competition in the Philippines is different from here because the thing is, here, they use clocks. Yeah. In the Philippines, back before, but I know now they use clocks already. Oh, yeah. It's, The cell phone na. Yeah, cell phone. Yeah. But back in the Philippines, what they do is that we will release the pigeons, like, for example, 200 miles, which is kilometers kasi doon. For example, 300 kilometers or 150 kilometers. Yeah, 300 something. 300 something. And then what we're gonna do, there's no even cell phone that time. Yeah, we made in the middle. Yeah, what's gonna happen is that we will just tell them, okay, ang release time ay, for example, 2 p.m. Yeah, they release it at the same time. The same time. And then, mag-aabang na tayo. Mag-aabang na sa bahay.
Mag-usap kayo, okay, doon sa tindahan ni ganito. Kasi parang ayun yung pinaka-middle Yun ang pinaka-middle. Yeah, kung sino una makarating doon, Oo. ay syempre, yun yung panalo. So yun, may runner tayo doon. So, ibig sabihin, the way we do the race is that we test the speed of the pigeon in the Philippines and we even test our speed. Oo, Because pipiliin mo yung magaling sa kaibigan mo. Yeah, you're gonna grab the pigeon from the yeah. loft once it arrived and then tatakbo ka na Meron dun sa sa amin meeting magaling place. Kasi yung trabaho niya, tirador ng side mirror. Di matalo sa takbo. Di matalo sa takbo. Mabilis. Mabilis talaga. So, 3 pulis nga, di umabot Ako, ginagamit ko kasi noon, may bike ako. BMX. yeah. Tapos may maliit akong basket, yung Sesto, na box, nakatali na yung sa likod. Tapos yun, takbuhan na. So it's exciting. So from the Philippines, you migrated here in the US, pero hindi ka pa nagkalapati noon. Hindi, kasi nga sabi ng tatay ko at mga tita ko, bawal. So, sabi ko, ito is for rest na. Yeah. Okay. So kailan ka nagsimula uli dito? Nang nagkabahay na ako, tapos yung kaibigan ko sa Washington, nagkalapati doon. Gusto ko Washington yan. State. Oo, kasi galing ako doon nagtatrabaho. Gusto ko yan, may ganyan ako dati. Sabi niya, eto nga, may kakilala ko nag-YouTube, yung isang kaibigan natin, si Vincent. Okay, and then that's it. Nakilala ko na sila Sherin, yung mga ibang Pinoy. And the good thing about, pigeon racing, it's the same, I believe, all over the world, you create friends. Yeah. Yung network mo lumalaki. Your network becomes bigger, the people that you meet, it's a lot. And then I was even surprised to know na meron palang nagkakalapati dito sa Amerika. Ako rin, yeah. And then going back to the history, not knowingly, racing pigeon started 1818. Well, way back before, but the formal racing pigeon started 1818 in Belgium. Oo. And then syempre, dinala na lang dito ng mga British or Europeans sa Amerika, kaya nagkaroon din ng racing pigeon dito. So ngayon, ano yung club na sinasalihan mo? Dito, San Antonio Limited. San Antonio Limited. So isang club pa lang ang nasalihan mo, wala pang ibang Isa lang, club? dito. Meron daw doon sa New Braunfels, kaso mas malayo na kasi. Mas malayo. Nasa south end. So how many members do you have in New Brown? San Antonio Pag Limited? young birds, mga 17 din, 17 to 18. Okay. Pag old birds, first time ko rin din naglipad. No, I mean members. Oh, 17. So 17 members. 17 members. Okay. And then today, they have basketing, and we're gonna show that basketing later last on, race and ngayon, we're gonna have a 400 ride miles. along with Mr. Jay Solinap. Okay. And currently, you are working in Boeing, right? Boeing, oh. And what do you do in the Boeing? Do you mind if we ask that? Nakahiga lang ako doon pare. Kalso lang ako ng aeroplano. You're not an engineer, right? No. You're Mechanic lang. Mechanic. So yeah, proud Boeing Galing pa ako. mechanic. So here in San Antonio, Texas. And what motivated you to start racing pigeon here again in the US? Palagi ko nasa atin na lagi yan. Nasa blood na talaga. Kaya Pero minana mo ba yon sa parents mo nung nasa Philippines sa tito ka? ko, kasi isang compound kami noon, tapos tito ko may kalapati na lumalaki, ako may kalapati na talaga sa amin. Because most of the time, minamana kasi. Yeah. No? And then nag-asawa siya na wala yung kalapati niya. Ako naman yung, na ako ng 14 years old. Gusto ko na kasi mga kaibigan ko nga nagkakalapati. Yeah. So wala kaming kalapati, may pinsan siya sa Uyo. Kumuha kami ng una kong pair, puti, dalawang puti. Puti. Yeah. Tapos yun, doon ako nakakilala. Yung katulad din dito, network na kaibigan. Maging ka-classmate ko ng college ako. Nagkakalapati ako. And then nung nang-migrate ka, iniwan mo yung mga kalapati mo? Yung iba nasa kaibigan, mga kapitbahay. Kasi tito ko nung bata pa yung mga anak, so hindi siya talaga available. So natatandaan mo ba kung ano yung first strain ng kalapati mo dito sa Amerika? Yung kalapati, kay Danilo, kay Dani, mga surebet yung mga line niya eh. Oh. Si Danilo, kasama ko sa aeroplano doon sa airport, so nagkakalapati siya. So pedigree na rin siya? Yeah, si Danilo. Pedigree. Kasama ko rin siya sa club, siya rin nagkano sa akin sa club. Katulad tong hawak ko na to, alam ko, muleman to. Muleman, Ang nakakatuwa sa Pilipinas, ang alam ko lang, Jansen eh. Yan. Puro Jansen, di ba? Jansen, Muleman. Taiwan, Sayon. Japan. Sayon. So mamaya, ipakikita sa atin ni Jay, ito yung Flyers Loft niya. Yan. Tapos ipakikita rin niya sa atin yung Breeders Loft niya. May kama na rin ako dyan, pare. May kama ka na rin. Kasi pag nababadtrip na yung asawa ko, tagal ko dito sa likod. Diyan ako tutulog. Dito na siya pinatutulog. Minsan magugulat ka, sa gabi nakasampay ako dyan.
But at least supportado siya ng asawa niya. Kumbaga, hindi siya pinatitigil na magkalapate. Okay, so pakikita natin yung Flyers Loft at yung kanyang Breeders Loft. Dito yung una kasi lalaki. Dito. Hinati-hati ko lang, tapos babae sa gitna. Yun doon yung mga young bird for So you'll be getting your Flyers later from here? Yeah. How many you gonna be entering though? I got 15 total. I got 5 cocks and 10 hens. Okay. Yeah. Nice. Nag-start ako mga 17, nawala na yung dalawa. So you also have a partition, right? Oo, yeah. Para hati sila. Kasi pag hindi, siyempre magbabanutan eh. They will reproduce. Mabilis eh. So, and then this is the Flyers, and then you're gonna show your yung breeder ko nandun. breeders because we don't want to stress them out later. Because they're gonna be being basketed later. Yeah. For So we don't want 400 to- miles. Ano? How many miles? 400 miles. 400 miles. Mga, We don't want to stress them out. I think almost 600 kilometers sa atin. Wow. Ganong kalayo ang Yeah, Oklahoma na, I think. Oklahoma. So this is your one of the first, right? Yeah, dito ko yung mga separate na breeding. Uh-huh. 4 na butas. Natatanggal din para kung maglagay ako ng ano lang. So kung gusto mong sila lang exclusive, tatanggalin mo lang yung divider. Oo. Did you just build this your own? I did. That's nice. And then, yung pakain mo, anong pag-breeders? Pag breeders, yung mataas lang yung protein, yung 16% available dito sa atin. Tapos meron kang grits din, di ba? Pagka magsusubo na. Or tapos may pellets. Yung binibili ko, may mix na ng pellets. nagbibigay ka ba ng grits kahit na hindi nagme-mate pa lang sila? All year round. All year round? Mas malakas ng pag may baby. Kasi importanteng mahalaga Gusto yun. nila, diba? oo. Importante na, mahalaga pa, Oo. di ba? Yan, dalawa, das hatch na yan. Kunin mo nga yung pakita natin yung baby mo. Ito, tatay na lang iniwan ko eh. Ah, okay. Kasi isang linggo na lang pwede. So, Actually, pwede na nga to eh. 2024. 2024. Anong bloodline yan? Ito, galing kay Mr. Byrne, yung Hubern. Hubern. Yeah, yung kapatid nun is nanalo ng Texas Dash average speed. Nice. Tapos yung tatay sa kay Jason Seversking ba yun? Ganon din, kapatid ng nag-average speed sa Texas Dash. Panalunan ko sa waffle. Oh, you got it from the waffle from Jason. For Jason Seversky. Yeah. Can you show the father? Yeah. This is one of his banloons. Oh, banlon siya. So what do you like about this cock bird? Gusto ko yung plat yung niya. Hindi naman plat pero parang hamburger yung dito niya. Body niya. Puro mamamuscle, oh. Yung nakatatlong subo na yun, oh. 3 set na ng inakay. Okay pa na. At saka we want the muscle here, for the record, malambot. Malaki, pero malambot siya dapat. Hindi siya matigas, di ba? Tapos yung... Magandang katawan nito. Tingnan mo nga yung pakpak. Pakita mo yung pakpak niya. Ganda. Yeah, ang pakpak niya halos. Medyo halos lang kasi syempre nagsusubo eh. Yeah. Nakatatlong hatch na to eh. Yung eyes, yellow or pearl eye siya? Dilaw. Ito may hepa to pare. Yeah, parang yellow no? Yellow. Yeah, mag-yellow. Yeah. Oo nga. Ganda. Swatel. Anong year niya? This is 21. So kung may mga kaibigan ka ba sa Philippines na sinasabi na, Jay, padala mo naman ako. Meron, no. Kahit yung mga tuwing ko. Pero na-try mo na? Hindi pa eh. Tinatanong ko ibang kaibigan natin kung paano, ano yung process. Nakita ko nga kay Brown G, parang hindi ni-release yung ibon niya sa costume, no? So, wala na yun eh. Kung ikaw ba naman nasa box ng baka buwan yung taga-costume, nagkakalapati rin. Pwede, Pwede nakita niya. Galing yung US eh. Nasa magandang kamay na yun. Shout out to Jason Seversky? Yeah, I think so. Let me, check ko nga yung niya. I was just chatting with him. Oh, yeah? Earlier. Yeah, he's doing the drone thing too. Pardon us, Jason. Civic King. Civic King, there you Civic go. King. So, Yeah, let me take a quick picture of that. I got it from his waffle on Facebook. Let me take a... We're gonna send it to... So this bird came from
Jason, right? Yeah. Civic King. Civic King. Yeah. Correct us if we are wrong with the pronunciation Yeah, of I your want last on the name, waffle. sir. And you want it from the waffle. If you recognize MTP 2264. MTP, okay. 2264. Okay. Tapos ito yung anong ano to? Ito, dapat yung pang babae. Dito ang babae kasi mas marami akong babae. Oo. Sinashuffle-shuffle ko lang sa mga cocks eh. Oo. Kasi ngayon, tapos pa yung breeding, so sinama-sama ko lang siya. Kasi meron din ako doon mga pares doon. Oo. Sa isa. Doon may baby pa, so hindi ko And muna then you just built this, right? Oh, yeah. So ito, hindi sila mga we call it batcher, no? Oo. How do you call that in the, in the US? Like, Wala naman sila nga. broken, not broken, or kind of like they return, because we once the bird returns to our loft in the Philippines, we call it like what? Batcher na. Batcher na sila. I think the only one that flies, the one yung nag-first place ko ng 350 miles, so 300 miles last year. Yeah, so binread ko siya, so galing siya doon, nilagay ko siya dito. Kasi nga, may last race pa kami 400 miles, so hindi pa pwede doon. Yan lang. Tapos yung isa na Ito yun. dito yung naman mga cocks, pero may mga baby. So, Cockbirds. Hindi ko muna ini-stress yung baby, lagyan ng iba bang galing sa ibang bahay. Hanggang ma-move ko na. So anong pinaka-program mo? Like, anong month ka nagbi-breed? Ako late kasi, di ba yung iba after Thanksgiving nagpupunta kami ng Amarillo, Texas. So, mga December na. After that, one week kami doon. Mga December na ako mag-start. Ayan. Ito, may mga young bird ka dito. Yeah, last round na. Ano pa to? 10 pa yata to. Gusto ko pa isend sa one row price yung 2 piraso siguro. Pero more on di ba? Club racing. More club. Na-enjoy ko yun maghihintay-hintay ako dito. Oo, itotos. Yeah. Actually, mahal na rin yung one row price. So, hindi kaya. Pang ano lang tayo. Pang budget meal. Budget meal lang. At saka pang hobby lang talaga. Hobby lang diba? talaga. More on hobby. Yeah. More on hobby Gusto talaga. ko rin manalo. Bakit hindi? Pero kung hobby lang talaga ano tayo. lang. Ito yung mga hen. Hens, yeah. Sino ang pinaka-paborito mo rito? In fairness, sa ibang mga kalapati mo. Oo. Ako, gusto ko yung white flight na yan. White flight. Oh, yan. Yeah. Ako, ang paborito ko dito, yung nanalo ng first place. Kasi, pakita nga natin sa kanila. At syempre, nanalo na sa akin. So, nanalo din siya. Of course, right? Nag-first place siya sa 300, sa 350, fourth place siya sa money race. So, subok pa rin, di ba? Subok yeah, talaga stable siyang consistent siya nag-uwi. Anong linyana din? Yung meron niyang racket. 2023. Last year lang. Tapos yung magulang galing kay Mr. Norm. So ito batcher to dito? Ayan ang nanalo dito. Ito Pearl Eye, oh. Pearl Eye siya. Ang ganda nito, Pearl Eye. Tapos medyo sunog yung pagka-blue bar niya. Dark, no? Dark siya. Oo, yung vent niya, close na close. Tight, tight vent. Yung tight vent, ito yon dito. Ayun, maganda. Hinahanap natin lagi Hinahanap natin, kailangan close siya. Yung anak niya nandito na. Yeah. Kunin mo nga yung anak, pare ko eh. Ang pare siya dito yung brown kittel. Oo. So, ang inanak niya, isang brown, isang blue bar. Pakita ko yung brown. Ito, anak na yung ipakikita mo. Oh, anak niya ito. Kahiwalay lang. Ganda, kalawang. Oo, kasi ang tatay niya yung brown dyan na kittel. Ito hindi pa batcher to, siyempre bata. Inakay pa eh. Yung tatay nito, yellow eye, no? Ito. Yan ang tatay. Yellow eye, oh. Sabi nila, di ba, naniniwala ka ba doon na maganda daw i-match yung pearl eye sa yellow eye? Hindi rin. Hindi rin. Ang ano ko lang, pag kursonada. Kursonada mo, feel mo siya, quality, tapos yung result. Sa result, yeah. Diba? So, po, kamukha ng tatay. Yan ang kakulay ng kamukha niya. Tingnan natin ang vent. Ito, close na close ang vent niya. Yung isa, ang kapatid niya, blue bar. Ayun, medyo mas bata.
Ako hindi ko alam pero bakit masyado akong attracted sa mga white Ako flight. rin eh. Kasi nung nasa Philippines tayo, Hindi ba pag may kidlat? Ako matalino yan, may kidlat. Yung ibong ko noon na panlaban, white flight, Oo. nasa Be Jansen. Binili ko Okay. sa Arangke. Okay. Oo. Yeah, Arangke. Arangke, si iba pa, Cartimar, di ba? Pakitingin nga nung pare ko nung white flight mo. Ito, ayan. Pakita natin yung sinasabi kong white flight. Galing din to kay Baldwin Tilson line din to eh. Sa pedigree. Iba talaga ang katawan ng mga Tilson. Tentil. Bilog. Ito ay AU 2017. May doon na rin. Ano to? Tony's Loft. Tony's Loft. Pero iba katawan nila eh. Yeah. Gusto ko nga rin niya kasi yung, ayaw mo ko, attracted tayo. Hamburger katawan niya eh. Minsan gusto ko na nga ulam pare. Pero na-open na siya kasi 2017 dahil marami ng itlog eh. Breeder na talaga siya. Pearl eye siya. So Maganda. hinahanap na lang natin ang kabilaan mata niyan, kaiba. Oh, wow. Ito yellow eye. Tapos ito, parang Siamese cat lang ang dating Magkaiba ang mata niya. Magkaiba ang dating ang mata. This is a different kind of eyes. Look, this eye side is pearl eye and the other side is yellow. Ayan, ganda. So magbabasketing na tayo. Basket tayo. Sige. Para makabiyahe. Makabiyahe na. Ang laban na to. Kahit buhay ko'y itataya sa'yo, ipagtatanggol kita